lang, huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Samuel and Iman are siblings. Upon reaching the age of emancipation, they looked their fingerprint pattern and found out they differ each other. This principle is considered as blank. Ang sabi dito, si Samuel tsaka si Iman daw ay magkapatid. Ngayon, nung nasa tamang edad na sila, kumbaga emancipation, age of emancipation, it means legal age. Okay, ngayon, tiningnan nila yung kanilang fingerprint pattern dito sa kanilang mga kamay. Ngayon, nakita nila bakit magkaiba daw yung kanilang fingerprint pattern. Ngayon, ang tanong sa dulo, this principle is considered as blank. Ano ba yung, anong principle to? Okay, so tinatanong dito is the principle about sa fingerprint natin. So alam naman natin class, yung ating principle pagdating sa fingerprint natin is tatlo lang naman yun, di ba? Principle of permanency, individuality, tsaka yung infallibility. Infallibility natin. So ibig sabihin class, yung delta ikis na yan kasi wala namang principle of uniqueness eh. Okay, so ibig sabihin ikis yung uniqueness kasi nga meron naman tayong individuality. Kasi from there's individuality, so ibig sabihin uniqueness din yon. So ang sa atin dito ginagamit natin is the principle of individuality. Ngayon, pasok ba sa principle of permanency? Actually class, pag sinabi kasi nating principle of permanency, ito yung kumbaga rule natin from womb to tomb. Kumbaga nung pinagbubuntis tayo ng ating magulang hanggang sa ipinanganak tayo at hanggang sa mamatay tayo at hindi pa naagnas yung ating katawan. Kumbaga, yung ating fingerprint pattern, it will remain constant throughout our lives. Ibig sabihin, it's called permanency. Maraming mga tao dito sa ating pinag-aralan na which is nag-evade sa kanilang mga fingerprint pattern but then hindi sila nag-success. For example na lang natin, sila ni Robert James Pitt, di ba? Si John Dillinger, Herman Wilkers, kung baga, hindi sila nagtagumpay sa kanilang gustong gawin na tanggalin or i-change ang kanilang mga fingerprint pattern. It's because meron tayong principle of permanency. Okay, yun po yung ating isa sa principle natin sa ating fingerprint, principle of permanency. Ibig sabihin nun, constant yung ating fingerprint pattern, hindi po siya nagbabago. Okay? Now, dito naman tayo sa principle of infallibility. Kailan ba masasabi natin na yung fingerprint natin is infallibility daw? Papasok yung principle na to. Kasi class, yung ating fingerprint kasi, it is a positive and reliable means of identification. So, ibig sabihin, kung fingerprint mo yung nakita sa crime scene, hindi ka pwedeng mag-deny na which is hindi man sa akin yon. Kasi nga, yung fingerprint natin class, kapag nasabing sayo talaga yon. That is considered isa talaga sa pinagbabasihan natin to identify the person is yung fingerprint natin. Kasi nga, nung unang panahon, nauso pa yung body measurement ni Alphonse Bertillon. But then, natanggal siya. It's because napalitan siya ng fingerprint natin. Kaya nga, yung ating fingerprint, it is the heart of the identification system, is the fingerprint record natin. Okay? Now, dito naman sa ating katanungan, sabi dito, magkapatid sila, pero magkaiba sila ng fingerprint pattern. So, ibig sabihin pala, class, bawat isa sa atin, kahit kambal man kayo, kahit identical twins kayo, kahit pareha pa talaga kayo ng mukha, pero yung ating mga fingerprint pattern, class, is hindi talaga yan magkapareha. So, ibig sabihin, meron tayong uniqueness sa ating fingerprint pattern. Meron tayong pagkakaiba sa ating fingerprint pattern, and that is called principle of individuality. Actually, sana tama yung uniqueness. Kasi unique may pagkakaisa. Pero, yung ginagamit kasi natin, class, is the principle of individuality talaga as a general sense natin. So, the correct answer dyan, class, is individuality. Kasi nga, kahit magkapatid, kahit kambal pa yan, kahit pareha ng mukha pa yan, or kahit sinong tao, malabo na magkapareha tayo ng ating fingerprint pattern. Kasi nga, sabi naman ni Francis Galton, that is considered 64 billion is to 1. So, malabo ang mangyari yan. Okay, so sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel de Master Schumann, Villaesa Bracalos sa CVRC, National Lecturer and a Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulatan siya, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.